meron po tayong nababanggit na problema o suliranin o mga pagsubok sa buhay, ang mga kapatid natin na to ay dumaan at hanggang ngayon ay dumadaan sa ganitong uri ng kapighatian. Pero tayong mga kapatid niya din sa Panginoon at katulad niya kamanggagawa ay umaabot din sa kanila bilang church, bilang kasama sa katawan ng Panginoon. Katulad ng sabi ng salita ng Diyos, grieve with those who grieve. Ang buong TMCC po ay dumadamay, nananalangin, at nagsisikap, nag-aadhika na maging kalakasan ng loob para sa tahanan na to. Gusto ko pong tawagin sa ating kalagitnaan ang tahanan ni Given Grace Sebanico, si Pastor June, Sister Marlene, si Gayus, Pastor ang TMCC po, si Marlene Gayus, ay nagnanais na ipaabot sa inyo ang aming pagsuporta. Alam namin kapos ito, hindi ito malaki. Pero nagkaisa po ang TMCC na magkaroon ng offering for 4 consecutive Sundays para sa kung saan makakaabot ay makatulong ito. And we are here to pray for you. At nais po namin iabot itong halaga na to sa inyo pong tahanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto na po naming samantalayin itong pagkakataon na ito na pasalamatan po kayong lahat sa inyong pagmamahal sa amin, sa inyo pong pagsuporta po sa amin, lalong-lalo na po sa panalangin. At alam po namin, hindi lamang nung mga unang mga araw na yon, hanggang ngayon po, kami po ay inyong isinasama sa inyong pananalangin. Lagi hong ang tanong sa amin, Pastor, kumusta na po kayo? Kayo po ba ay naka-move on na? Kayo po ba ay nakabalik na sa inyong normal na buhay? Napakahirap pong sagutin. Napakahirap sapagkat bilang pastor, ang gusto sana naming lagi ipakita ay yung papaano kami makapagpalakas, makapag-encourage sa iba. Pero ang totoo sa amin pong kalooban, hanggang ngayon po ay dumadaan po kami sa napakatinding, if I can call it agony. Yan po talaga ang totoo. Sapagkat bawat sandali po ay parang sabi ko nga po, para po kaming kinakain ng kalungkutan sa bawat araw, bawat gabi. Lagi naming kinakasabikan yung aming anak, yung pag-uwi niya tuwing araw ng Biyernes, yung pagkasama-sama namin tuwing araw ng Sabado, yung pagkasama-sama namin ng araw ng Linggo para maglingkod sa Panginoon. Lagi po naming hinahanap. So kami po talaga ay nasa ganitong sitwasyon at ganyan din ang dinadaan ngayon ni Kuya Paul. Brother Paul, lagi ka namin inaalala. Lagi naming isinasama ka sa aming pagpananalangin sa Panginoon. Pero alam niyo po mga kapatid, nagkapasalamat kami sapagkat kapag nalalaman namin na mayroong mga kapatid na nanalangin para sa amin, ito ho ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. At higit sa lahat, kapag amin pong binabalikan ng salita ng Diyos, yan ho ang nagbibigay sa amin ng katatagan at katibayan ng aming buhay. At alam namin, kami po ay dumadaan lamang sa bangin ito ng kamatayan. Lalagpas din kami dito. At sa pagdating po nung panahon na yan, naniniwala po ako na gaganapin ng Diyos yung kanyang mas mabuti at mas dakilang plano at layunin sa aming buhay. At gusto ko pong hilingin po sa inyo na patuloy po kami ipanalangin, lalo po itong mga darating na mga panahon na to sapagkat sa December 7 po ay magkakaroon na po ng arraignment at mula po doon ay magtutuloy-tuloy na ang mga hearings. At umaasa po kami na pagkatapos ng lahat ng ito ay makamit nating lahat yung ating pong pinakaasam na hustisya para kay Given Grace. Pag-pray po natin na bigyan po ng Lord ng
karunungan, yun pong mga prosecutors na humahawak ng kaso. Pag-pray po natin yung judge na siya po ay maging fair at ibigay niya yung karampatang hatol po sa kaso na ito. Ipag-pray po natin yung mga witnesses na hindi po sila aatras, hindi po sila ma-intimidate ng kahit na sino. Ipag-pray po natin na ito hong mga darating na mga panahong ito, mga hearings na to ay makakaya po namin sapagkat binabanggit po ng mga lawyers na, Pastor, you need to be strong kasi doon sa panahon ng hearing, maririnig mo pa ang maraming mga bagay. Sa totoo lang po, hanggang ngayon, hindi ko tinitingnan yung mga pictures ng aking anak. Hindi ko binabasa yung SOCO report. Kasi sabi ko, parang hindi ko talaga kakayanin yung mga bagay na yan. But we trust God na sa mga panahon na to at sa mga panahon darating ay papasaganain niya sa amin yung kanyang biyaya hanggang makamit namin yung hustisya na amin pong pinaka-nanais at hinihintay para sa kanya. So maraming salamat po at isang malaking kagalakan po, kalakasan sa amin na kayo po ay nasa likod namin upang kami po ay patuloy na ipanalangin. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon.